of us, we have to do our part as a city government and working hand in hand with the national government. In this case, apat na bahagi ng kamahalan, ahensya, lokal, MMDA, DPWH, sa DNR. So tulong-tulong lang. But first things first, yung talagang pinagtutuunan namin ng pansin ngayon ay yung hinihingi ng mga taga-Maynila na bigyan ng atensyon yung pagbaha. Marami talagang nadidisgrasya. And we don't want to see in the news that because of na nagbaha, may buhay pang nakitil, no? For whatever reason. And itong pansamantala na ginagawa natin, one way or another, through some sort of resources na in the future na pwede ma-utilize ng national government towards to this project, dumating. Pero hindi naman para ikipit-balikat namin yung sitwasyon. Katulad namin as lokal, as you all know, talagang inuukay namin lahat ng informal dito sa Maynila to create more space and absorb and carry more water or wastewater. That includes rainwater in the city. Yan ang mga, even yung mga scientifico, yan ang sinasabing immediate solution for now. But in line with our aspiration also na in the long term, itong STP is the solution of everything. Malinis na tubig na itatapon sa Manila Bay. Having said that, at least maliwanag na kulang pa yung pasilidad na itayo. So, with regard to that, we have to put more this type of facility all over the west side of the city of Manila. And even up to the north. Remember, we have also Sulud Apog, Estero de Balot. Marami pa kaming ilog sa na nakadadagdag ding dumumi sa tubig dagat na Manila Bay. So, one, we are grateful na meron ganito sa Ross Boulevard. Now, we found out after so many years of using it and the load of water so much already, so kailangan i-innovate, dagdagan. Doon naman, yun yung talagang pangmatagalang solusyon. And of course, nakikisuyo kami sa aming mga kapwa taong pamahalaan na naitalaga ni Pangulong Marcos ng DNR and DPWH, baka pwedeng pagtuunan na natin ng pansin. Two things, no? One, patuloy tayong tutupad sa ipinag-uutos ng batas, yung mandato. Two, dapat we should not stop innovating and building more facility para naman sa ganoon maiwasan natin in the future yung makadisgrasya ng mga ari-arian ng tao at yung kaligtasan ng taong bayan pagdating sa usaping pagbaha sa Manila. And not only Manila, nararamdaman na natin sa Metro Manila yung pagbaha. Kung anong take ng taong bayan ngayon, at least po, modest assessment namin ni Chairman at sa ng kanyang team at ng team ng City Government, malaking may epekto ito sa load. It will not solve, mind you, it will not solve. We are not claiming it's going to solve the entire problem because the solution, kailangan talaga ng malaking programa pa in addition to this. But for the meantime, ang habol namin, habang tulog kayo, nagbaha, hoping pagbukan liwayway, umupa na. Yun ang minimum goal namin. So, effort ng MMDA, effort ng DPWH, effort ng Manila to unclog our drainage system to clear yung mga water passage like creek and ilog. So, tulong-tulong lang. Kasi talagang kawawa ang tao. Yes, yes.
tayo lumalayo, malati. Yes. Panahon ng ano, yung panahon ng bakuna, lumubog. Yes. Nasisiga. Pampatira ka. Yes. Tama naman. Distraction. Hindi ko paano, pag-ano pa namin, ako, exclusive ko yun eh. Tinakpan yung 4 na malalaking ano Yes. dito, drainage eh. Para proteksyonan yung dolomite. Well, hindi mo masisisi ang taong bayan na kunin ang atensyon ng pamahalaan, whether lokal or nasyonal. Because wala naman talagang tatakbuhan ng taong bayan, kundi ang kanyang gobyerno. Now, we don't take it parang ano tawag yan? Yung babalat sibuyas. We wanted to offer and find ways to solve the problem. At that time, nung kalaunan, lumiwanag sa taong bayan at lumabas din ang katotohanan na there are some individuals who committed neglect or kulang sa TLC, tender loving care. Yung bang malasakit. But that is water under the bridge. Now, having said that, the presence of MMDA today in Manila and your city government, at the very least that we can say, we are hearing you. Nadidinig po namin kayo. Pinakikinggan po namin kayo. Now, I hope also, ito naman, Chairman and I agrees with this. Mananawagan naman na kami. Yung mga basura ninyo, ha? Ilagay nyo po sa tamang sisidlan. Basta kami, kukunin naman namin sa takdang oras. Ano na nagdo-normalize na ang koleksyon ng basura. Because this will add up to a perennial pagbara ng ating drainage. O kami naman, hanggat kaya namin, hanggang magkakulani kami sa kiligili kakadot-dot ng dot-dot sa imbornal, we will not stop because it is our job. But gagaangan lahat, both no, sa mamamayan at gobyerno, kapag ang mamamayan din nagpusa naman ng disiplina at nag-participate. So yun ang aming common na panawagan, national government and the local government. Kasi we'll do our job, we'll not stop. May target number po ba tayo or specific facilities na target for flood? May timeline po ba tayo? Okay. I think napapalitan na rin no, na ang City of Manila, meron na kaming what you call drainage master plan. It was recently approved by the city government, and this drainage master plan will be shared no, to MMDA, to DPWH. Ano ang take ng tao doon? Kalaunan na, no, lahat ng pagawain sa imbornal o sewerage system, meron ng Biblia o gabay ang lokal at nasyonal. So, if we are going to build and create a system like this, katulad ito, hindi na yung magtuturuan o magsisisiyan. Kasi nag-uusap na yung mga tubo. Tubo ng MMDA, tubo ng DPWH, tubo ng Maynila. Yun ang aming long term. And how much it will cost? Pang national government yung budget. Ang mga 140 billion. Ganun ho kalaki. Now, the question is, Yorme, ano gagawin ninyo? Unti-unti namin. Kahapon, nag-meeting kami ng MMDA team through chairman. Tutulong din sila. Kausap ko naman yung regional office ng DPWH, tutulong din sila. So it's gonna begin. Maraming mga gawain. Ito ay isa lang of hundreds of drainage problem here in Manila alone. I don't know with other cities, but ang alam namin may problema. Ngayon, naghahanap kami ng solusyon. Whether band-aid or immediate or long term. But we will not stop. Ginagarantiya namin ng mamamayan. Hindi titigil maghanap ng solusyon. Okay guys, doon sa loob. Okay. Okay. Thank you. Salamat.
Dito lang daw tayo. Dito lang daw tayo. Okay na yun, sir. Okay na. Okay na lang naman sila. Nagkakagulo na din. Di ba radyo ka? Okay na, Steven. Sige na. Pwede na sila. Pwede na? Oo, lapit na, lapit na. Yung mga... Hanggang lang dyan sa pulis. Diyan lang ha. Chika lang. Dito lang. Dito lang kayo. So, paano ito makakaya? Roll. Boss, naka-live tayo. Stream natin sa Laptop. Pwede naman kadulang damit. Ay, ito pala yung Sinasala ka lang. Ito yung tagasala. Ito yung tagasala ng... Kung kayo mga marites, ito na iiwan. Bababa na ito lahat yan. Kaya pagdating ng ulan, may space pa doon sa mga drainage system sa labas. Mas madaling madi-discharge. Diba? Tama ka, nung nagpapakuna si Yorme, pinagalitan ni Duterte yan eh. Oo, diba? Ito. Ayun, sinasala niya yung floating facilities. Nadi-discharge na, wala pang ulan. Na umulan, space. O, sino walang ulam? Tilapia. Ay, naku, may tilapia. Meron. Tayo. Parang galing Pasay. Sino gusto hotdog? Oo nga, no? Baseball na lang daw. Yata yun ah. Yellow submarine. Tilapia, hindi kinaya. Yellow tuna yan. Grabe, no? Yellow submarine. Matatabay. Yellow submarine. Dito po tayo sa lampas. Dapat malalaman natin. Sa Manila yan. Dapat malalaman natin kung saan Hirap eh. May ano ba yan, may truck tayo doon. So, floating lang. Grabe, ang dami pa naman. Nagotos. Dumating si Jansen. Nakita niyo yung pinuksan ko. sa mga nagtatapon ng basura dyan, yung binakot na napilita. Sa cycle yan. Sa iyan. Tapos, pag So, yun yung ano, paano yung sabi niyo? siguro para hindi malalapit. Directional na ano, mga drainage. Naka-align. Naka-align. Meron siyang ano, alignment ng mga drainage sa Kasi sisihin. Bakit
Chairman. Ayan o, kasi natutulak na doon. Kanina hindi pa ganyan. Dami no. Yeah! May ebak. Totoo nga yung sabi niya. Impact yung religious na doble or triple nito ang laki. So, ganun po yung nahaharang na tubig. Kita nyo naman wala pang ulan kung gaano kalakas yung agos. Na ngayon, napi-free up na natin yung mga canals po around this area. Para pagdating ng ulan, may pupuntahan pa sila. So, yung carrying capacity, lumalakas din. At madali ring na-discharge. So, yun nga po yung sinasabi namin na kung sakaling kulang pa, baka mapilitan po kami na buksan pa yung isang outfall, yung Remedios outfall, na again, mga doble or triple pa nito yung laki. So, makikita nyo naman ngayon, wala pang ulan, ang lakas na nung agos eh. So, imagine niyo kung may ulan po at puno yung mga drainage system po natin. Chairman, kailan pong target niya kung bukas sa Remedios? Wala pa. I-observe muna namin nila Mayor kung mabilis naman huhupa po yung tubig dyan po sa may Remedios area at sa Taft Avenue. Baka hindi na po. So long as hindi naman tumaas ng gutter deep, more than gutter deep at passable, siguro hindi na po muna namin bubuksan. Sir, is there a possibility na mag-construct ng additional floodgates? Yung floodgates naman, it's there. Ang sinasabi po ni Yorme, ito po kasing STP natin, kulang yung capacity para may discharge ng mabilis yung tubig, ulan. So, ang isa sa mga pwede namin tingnan ay magdagdag ng STP para makomply pa rin yung mandamos order ng Supreme Court nang hindi po bumabaha sa Manila. Kaya masusuga ko lang yung kanina, kulang pa ang tanong ko eh. Kasi naglabas ng petisyon yung 17 barangay chairman dito sa Malate, sir, na ibalik yung dating drainage na so tatamaan nga yung Dolomite. Bubuksan ba? Aksyonan nyo ba ngayon? Well, sa ngayon po, tingin naman namin hindi kailangan. Pero i-observe pa rin po namin. Again, may mga solutions naman po without destroying or removing yung among others, pumping stations or additional po na STP as suggested by me. Hindi na siguro. Hindi na siguro. Kailangan lang siguro budget. Budget lang. Hindi ko alam kung kasi DNR po ang nag-fondo po ng mga STPs po. Sir, Chairman, enough ba yung- paglilinis ng mga... Yes, regular po yan. Commitment po namin yan. Kami ng the same manner na Yun, Maynila. yung mga tropang Maynila Contingent na ng Maynila, contingent ng MMDA. So And that is our assurance to Pagtutulungan. everyone. Tutulungan. Enough po ba yan? Kasi ngayon, nakita natin, dumadali Grabe, yung no? basura kagad eh. We'll do our best. Kaya nga po, nananawagan kami ni Yorme. Kita nyo naman yung basurang dala ng tubig. Maliliit na po yung drainage system natin. Kung mababarahan pa ng basura, mahihirapan po talaga ilabas at maiipon sa ating mga karsada. At sabi nga ni Mayor, vicious cycle kasi nangyayari. Maglilinis kami, malalagyan uli ng basura, rilinisin uli namin. Hanggat hindi po na wawala at source, which is yung ating mga kababayan na irresponsible ng tabako, mahihirapan po kami mag-catch up Gaano po kalaki ang Manila City, buong Metro Manila, hindi po namin kayang araw-araw linisin. Tulad nga na sinahit kong example ng isang araw, yung sa San Francisco, sa may silo. Nilinis namin ngayon, ilang truckloads of basura ang nakuha namin. 3 days after, nilinis uli namin, ganoon din. Then naglinis uli ang LGU 2 days after, ganoon pa rin po yung basura. So, hindi po namin kayang araw-araw linisin yun. Di ba po? Mahirap po for us. Kumbaga, magka-catch up po sa amin yan, maiipon at maiipon ang basura. Kasi hindi nga po namin 24 hours pwedeng bantayan. Pero ngayon po, ginagawa natin yan tulad sa EDSA. Pag po umulan, meron na po tayong naka-assign doon sa mga underpass at mga low-lying areas. Dahil alam po namin, pag tumaas ang tubig, basura yung dahilan. Kaya inaabangan na po ng tao namin yung basura. Pagdating, kinukuha na hinahango nila na hinahango. Which is
Parang dapat po bang umabot pa tayo sa ganoon? Hindi po dapat. Kasi una-una may risk po yan sa tao namin. Imagine niyo, nasa highway ka, naghahango ka ng basura. Kaya po, nililimit namin sa gabi hanggang mga 9-10 o'clock lang. Kasi nga po, delikado. Pag mabilis na yung sasakyan, pwede po maaksidente yung mga tauhan na naglilinis mo doon. So, again, nananawagan po kami sa ating mga kababayan na sana po, ang mga lokal na pamahalaan naman po natin, very diligent po sa paghakot ng basura. Kailangan lamang na ilabas nyo sa tamang lugar at tamang lalagyan. Sir, may stats po tayo. Gaano karaming basura everyday po? Well, sa ngayon, nasa 13,000 cubic meters na per day. Minsan umaabot pa ng 15. 45. Hindi. 13 tons or 45,000 cubic meters na daw po. Everyday. 1,800 truckloads a day ang nakahakot natin ng basura sa Metro Manila. Imagine niyo, mag 10% lang yung hindi nahakot dahil itinapon sa mga waterways. Gaano kalaking epekto nun sa pagbabaha? Sir, Metro Manila or Manila? Metro Manila. Yorby, may na-anticipate tayong bagyo. Paano sa ibang areas ng Manila? Are we expecting lesser flooding since meron na tayong We are expecting flooding because hindi pa natin ma-quantify yung epekto ng ginawa ngayon agad-agad. Malalaman natin yan pag nandiyan na, ano naging epekto. That's why sabi nga ni Chairman, meron pa kaming dalawang posibleng magamit to safeguard properties and life in the community. But ang inyong pamahalang lungsod naman at national government, we will continue to do what we have to do. Particular na sa mga creek areas. Kasi malaking bagay sa amin ng creek, lalo na pagka-bagyuan. So tuloy-tuloy lang, mag-iingat lang tayo lagi. Kaya nga pagka hindi tayo nagtatapo ng mga solid materials sa body of waters natin, mas magaang para sa lahat. Trabaho at yung problemang maaaring idulog. Mayor, hindi nyo ba i-recommendang amidahan yung ordinansa na magpaparaw na mas mabigat na parusa sa mga alaman? Actually, we were thinking of it, magmahal ang bayad sa basura. That's imbes na sending them to the court, yung bang tawag dito, mababara na. Yung susunod naman yung mga MTC naman ang babarahan ng mga violators. We were thinking about it. But first things first, yung aktual na problema sa kalsada, yung aktual na problemang nararamdaman ng tao, pagbaha at delikado sa buhay at mga area-area. Doon muna kami nakatulong. Kasi talagang, kita mo nga alas 10 na maalimoo, makulimlim, maya-maya niyan may maglalaban na naman sa langit. Yari na naman tayo. Yun yung immediate. Kasi kailangan in our own little way maiparamdam lagi sa taong bayan yun na may gobyerno. While we work on, sino ba yung nagtanong yung about the long-term plan, yung about the STP, that is the solution. No question. What they have done here is a solution. Long-term solution. Thanks to them. But now, moving forward, kulang. Yun na yun, ituldok natin doon. Kulang, hindi sapat. Anong solusyon? Dagdagan. Bigyan ulit ng atensyon. So tama yung solusyon, long-term na nakapapakinabangan ng tao, pero kulang na. So we have to accept that fact so that we can address it. Now, habang iniintay natin ang pamahalaang nasyonal to arrange matters with regard to resources, ang MMDA nyo, MMDA natin, ang syudad nyo, ang syudad natin, ng Maynila, o magtutulong-tulong to cushion yung masamang at mapanganib na epekto ng pagbaha. That is the reason of today's event. Okay, thank you guys. Thank you guys. Thank you. Lakas Tingnan mo, dire-diretso. Imagine mo, nakasakyan doon.
Siguro may isang swimming pool na buo siya kanina. Makalagpas pa. Diretso. Kasi dire-diretso, high tide na yan. Kung low tide yan, mas mabilis ang agos niya. Bakit araw yung mga tabi? Singaw pa na. Tama ka, kulang lang. Kulang. Tama yung solusyon. Ngayon, you found out, kulang. Yun na yung Sino gusto na natin, Chairman? Nanonood mo kami ng crash boat. Sige. Sige. Oo. I-apply ko kayo turnover ko sa Estero Boys na. Gano'ng karami sila? Marami kami kasi. Kahit anong linis po, galing yan doon sa mga kanal, drainage. Estero. May Estero de Magdalena. Oo, pagdating sa mga bago. Ngayon pa kumuha. Babalik sila yung mandamo. Oo, concern natin. We have to rally. Biglang labas ka agad yung mga Basura, tubig. bomba pa eh. Plastic, ano yun? Evacuated. Diyos ko po, Evacuated sa bahay. may bomba eh. Okay. Tatakbo nga kami eh.